Break time! Pahinga muna sa trabaho, magkape, mag-relax, magkwento, break time! Break time! Magandang araw po at welcome sa kauna-unahang podcast ng Federation of Free Workers. Ang Break time! pag napapagod sa trabaho, Break time! pag nagugutom, Break time! pag wala ka ng energy, Break time! pag nabibwisit sa boss mo, Break time! pag napibwisit sa gobyerno, break time! Ako po si Julius Kenglet, Vice President for Research, Advocacy and Partnerships ng Federation of Free Workers. At kasama ko po sa ating Break Time Podcast ay si... Ako po si Aileen Panuelos, Organizer and Edukador ng Federation of Free Workers. At ito ang Break Time! Sa pilot episode po ng ating Break Time, ating pong tatalakayin ang napipintong panlimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ati ay, nasaan ka noong 2022, nung unang nagsona si PBBM, sumobra pala, PBBM. Noong unang nagsona si Bongbong Marcos, si Pangulong Bongbong Marcos, natatagalan mo na sa ganun. parang nasa rally ako nung time na yon. Bakit ka nagrarally? Kunwari, hindi alam. Alam naman po natin, no? Ang mga manggagawa po, tradisyon na po yan, kahit kung sinong Pangulo yung nakaupo, talaga pong lumalabas tayo sa lansangan para ipahayag yung kagustuhan ng manggagawa na kadalasan ay hindi naman talaga nababanggit sa SONA. May natatandaan ka ba na makamanggagawa dun sa 2022 SONA? Wala akong natatandaan eh. Puro mga pang-kapitalista lang yung mga binibigay na ng Pangulo, report, at mga magagandang nagawa nila. Puno! Pero yung tungkol sa manggagawa, wala akong natatandaan. Oo nga, kasi kung matatandaan natin, yung 2022, ano pa yan parang patapos pa lang yung pandemya niya, no? Yung official declaration ng end of the pandemic. It happened later on in the year. Pero nung magsona si Marcos, kasi alam naman natin, nung pandemya, sumikat yung mga nagdi-deliver, no? Yung nagdi-deliver ng pagkain at mga parcel natin. At nauso rin yung trabaho na sa bahay ka lang, no? Katulad ng mga nasa creative industries. And I think there was a promise sa kanila at sa mga teachers na mag-improve yung kanilang sitwasyon. Pero may naalala ka ba na sinabi ng mga manggagawa sa dalawang industriya niyan na may improvements? May natatandaan ako na dadagdagan yung sweldo ng mga teachers. Pero hanggang ngayon, mukhang hindi nararamdaman ng mga teachers yung dagdag na sweldo sa kanila. So, ano nang nangyari at ano yung inaasahan natin ngayon sa parating na SONA? Kung yan pa rin ba yung magiging topic na Pangulong PBBM? Totoo, no? At sa isang banda, habang medyo umangat-angat ang sweldo ng mga teacher, lalo sa public, parang ang napag-iwanan ngayon yung sweldo naman ng mga teachers sa private sector. No? Mismo, dahil kung matatandaan ko, yung sweldo ng isang private teacher ay nagsisimula sa 10,000. Diba? So, ang layo-layo sa minimum wage at lalong malayo sa living wage. Correct. Anyway, 2023, tandang-tanda ko, nagtipon-tipon tayo, lahat ng manggagawa sa lahat ng federasyon, nagsama-sama, especially January of 2023. Ano yung special event nitong January 2023? Yun magaganap yung high-level tripartite mission na kung saan pupunta dito yung International Labor Organization o yung ILO para tansyahin o alamin kung talagang totoo ba yung ni-report ng mga labor group sa ILO tungkol sa violation doon sa extrajudicial killing ata yun. O parang gano'n yung kanilang punteriya dito sa pagpunta nila. At dahil doon, nagkameron at nagsagawa ng malawakang rally yung mga manggagawa para iparating sa kanila na totoo yung lahat ng report nila. Tama. At habang nagrarally sa isang banda, ay nag-aral ng gusto yung mga manggagawa, nag-document ng mga kaso ng pagpatay, nag-document ng iba't ibang uri ng violations ng freedom of association. At siyang inihain natin, pinresenta natin sa ILO High-Level Tripartite Mission
bilang ebidensya, bilang patunay na hindi nga kinikilala ang karapatan ng mga manggagawa, lalo na sa pag-organisa. Mismo at talagang pinatunayan niya ng dokumento, nasa 100 pages yata yung nakalap nating mga dokumento para dyan sa pagbibigay ng mga patunay at ebidensya na talagang nag-violate yung state tungkol sa freedom of association. Kaya naman, nung mag-SONA noong 2023, inaasahan natin na patungkol sa freedom of association at pagkilala sa karapatan ng manggagawa ang tatalakayin ng Pangulo. Pero saan nauwi yung kanyang SONA? Nagbanggit siya ng record-breaking employment rate di umano, ang pangangailangan for skilling and meeting the job skills mismatch. At mukhang yung patuloy na dole-outs para sa mga informal workers, so instead of doing everything in their power para ma-formalize at mabigyan ng tunay na pagkilala ang mga informal workers. So, 2 taon tayong bokya ng 2022 at saka 2023. 2024, nako, panahon pa lang ng pandemya, di ba, sumikat yung mga pogo eh. Oo. Pero mukhang pagdating ng 2024, nakita na yung parang high stakes na criminal activities ng mga pogo, kaya eventually ay bumagsak na ito, no? So, kasamang ay. Paano ba tawag? Anong gusto Yeah, mas tawag maganda sa'yo? yan, kasama. Kasamang ay. Noong 2024, parang yung unit team nung 2022 ay parang nabibiyak na no? Noong 2024 ko doon nagkakamali. Tama. Tama yun. Para nagkanya-kanya ng siraan sila. Kanya-kanyang pagalingan dahil dun sa confidential fan ata to. Parang Oo. malaking pera yung involved, kaya nagwatak-watak sila. O, di ba? Parang Kaya, yung unit team naging ano breakaway team ata to. Nag-break. Nag-break up. Di ba? Parang ganun yung nangyari sa unit team. Oo nga. Tsaka ang nakakabagabag lalo, inaasahan natin yung unity na ang panawagan nila ay unity, inaasahan natin mas mabilis, mas maayos yung ipatutupad ng mga batas, lalong-lalo na para sa mga manggagawa. Pero dahil nabuwag ang unity, lalong nawala sa wisyo yung pong ating pamahalaan. Walang naipatupad na magandang batas at lalong walang magandang anunsyo si PBBM nung kanyang SONA noong 2024. Talon tayo ng isang taon. Ano ang tampok sa SONA noong 2025? Sa SONA nung 2025, eto yung i-end yung endo. At 20 pesos yung bigas na natatandaan ko sinabi. Pero 20 pesos ba talaga yung bigas? Parang nasa 60 na yung kilo ng bigas ngayon. So, maraming naloko dito sa 20 pesos na bigas. At kahit yung mga ordinaryong tao, paniwalang-paniwala dun sa 20 pesos na bigas, pero hanggang ngayon, hinahanap pa rin nila yan kung nasaan. Kasi ang inaasahan natin sa buong merkado, yung 20 pesos per kilo na bigas nagiging available. Pero apparently, nagiging available lang yan sa kadiwa centers ka bibili. Kung wala namang kadiwa sa lugar mo, kung hindi nabulungan si Mayor, kung hindi siya malakas sa Pangulo, o sa mga nakopot, paano man kakaroon ng mga kadiwa centers kung saan pwede tayo makabili no, ng mga murang bigas. Tsaka, rat-rat din yan yung rice tarification. Kaya madaming mga kapatid natin na nagsasaka ang nawalan ng kita dahil napunta sa mga imported rice importers ng bigas. At in connection dyan, kasama yung tungkol sa kadiwa. Sa haba ng pila, dahil 20 pesos lang, may kanya-kanya pa siyang palakasan. Alam mo yon, yung actual na pila ka, madaling araw kang pupunta, pero pagdating mo sa pila at dumating yung isang malakas doon, siya yung nauuna. Ganun yung senaryo, yung actual senaryo talaga na nangyayari doon sa 20 pesos na bigas. Yan. Ang tawag dyan ay patronage politics. Ayan. Sino malakas kay kapitan, sino malakas kay mayor, kay sekretary, kay senador, sila yung makakakuha ng mga ayuda. At may iba pa silang ginawang taktika. Ang ginawa nila, pinadaan nila sa Department of Labor and Employment. Naku, marami bang pangarap na natupad dyan? Hindi siya natupad talaga eh. Kailangan mong mag-rehistro sa Department of Labor para lang maka-avail yung mga minimum wage earner ng 20 pesos na bigas. At limited lang to sa 5 kilo.
So, kaya ba nating mabuhay ng 5 kilo? Baka nga 1 kilo, kulang na sa maghapon. O, di ba? So, paano natin masisiguro na talagang na-implementa yung 20 pesos na kilo ng bigas na yan? Kaya ang masasabi ko dyan ay, mahiya naman kayo. Talagang mahiya naman kayo. At kailangan mag-break time ng Pangulo para pag-isipan yung 20 pesos na bigas na sinasabi niyan. Oo, at kung narinig niyo po yung mga sirena, dahil po yan nandito tayo sa kahabaan ng TAF. Siguro nung opening segment ay narinig din po ninyo yung tunog ng riles ng LRT. Ay malapit po kasi kami sa LRT, kaya po nasa gitna po tayo ng action. Pero yung pong mahiya naman kayo, yan yung isa sa pinaka-popular na kataga ni Marcos Jr. noong isang taon. Dahil nung sinabi yung mahiya naman kayo, he was referring to the flood control projects ng those projects. Naku. Ayan na yung flood control project na yan. Ang sabi sa SONA, magpapatayo ako ng maraming flood control para maiwasan yung pagbaha. Ang nangyari, maraming tubig, maraming flood, walang control. Ayun yung sabi natin dyan, talaga naman. Yan, kaya maganda yung nangyari na sa isang banda, na-expose lahat ng kabulastugan dyan sa flood control projects. Kaya nga nakita po uli natin sino sa mga tiwaling politiko yung nakikinabang at the expense ng mga mamamayan. Hindi mo kaya ka nagpa-flood control, sunod-sunod yung bagyo, higit 20 bagyo na yung ating nararanasan dahil sa climate change. At yung mga programa na gagamitin sana para mas maging maginhawa yung mga manggagawa at kanilang pamilya, maiwas tayo sa sakuna, sa baha, sa bagyo, sabay nagamit pa, nakurakot pa. Mapupunta na lang sa mamamayan, tulong na lang para sa atin, sabay nakurakot. Saan ka nakakita ng may tulay na walang ilog? Diba? Isa yan sa mga ghost project at yung sinasabi mga flood control. Napakagaling talaga. Ayan. Kaya naman, dahil dyan, kailangan nating pagbayarin at singilin yung mga korap na nasa gobyerno na nakikinabang sa buwis ng mga mamamayang Pilipino. Diba? Parang kasamang Diyos. Napakasakit isipin. Nandiyan na yung flood control, wala pa rin nangyayari dahil nakurap siya. At kinuha pa yung pera sa PhilHealth na dapat sana kung magkakasakit yung mga manggagawa, dulot ng mga pagbaha na yan, ng mga kalamidad na yan. Anong nangyari, di ba? So, Which reminds me, yung ating favorite economic manager of all time. Sa sobrang gusto ng performance niya, ng Pangulo, ay na-promote pa. Yes. Naging pangunahing alter ego. Yung pong pera ng PhilHealth ay pera natin. Ang buti na lamang na sinampa po natin yung kaso sa Supreme Court, kasama po ang Federation of Free Workers dyan, ang ating lead counsel, ay si Atty. Sally Matula, ating Pangulo. At with finality, nabigyan na po ng final decision ng Supreme Court na dapat sa uli ang pera na kinuha ng PhilHealth na gagamitin sa Maharlika at sa iba pang mga investments ng gobyerno. Kaya, kasamang ayon, considering na wala naman tayong naririnig na substantial for workers at tungkol sa mga manggagawa, ano ang aasahan natin ngayon sa darating na SONA? Ang asahan natin sa darating na SONA na yung ipinupush, yung inilalaban ng ating mga manggagawa sa Kongreso, yung National Minimum Wage, ay isagawa, permahan, at wag nang ibito pa, di ba? Kasi hindi magkasundo yung House at yung Senate sa amount kung magkano yung ibibigay. At wag tayong bigyan doon sa barya-barya lang na pagtaas. Alisin na yung regional wage para maging national minimum wage na tayo. At magkano yung kasamang dues? Magkano yung sinusulong natin sa Senate? 200 pesos po ba yun? Oo, range yan eh. Range po yung ating hinihingi sa Senado. Iba-iba po kasi yung panukalang batas, iba po sa TCP Party List, iba sa Makabayan Bloc, iba po sa Kamanggagawa Party List. Pero sa minimum yun ay 200 pesos hanggang sa close to 600 pesos. That will make the living wage, the minimum wage, which is 1,000
200. 200. At magkatambal talaga yan, magkatambal na panukalang batas yan. Noong 2022 pa, nung unang umupo si BBM, ay gusto na nating maisulong yung magkakambal na nationalization ng minimum wage na magbubuwag sa mga regional wage boards at yung legislated wage increase na dapat isang bigay, ha? Oo, hindi yung by tranche. By tranche. Hindi yung utay-utay, no? Hindi katulad ng huling wage board, wage order ng NCR wage board. Kasi ang gutom ng mga manggagawa ay hindi utay-utay. Diba? Ngayon pa lang, nagugutom na ako eh. Oo. Gusto ko nang kainin Parang- yung baso eh. Parang kailangan natin ng break time para dyan. Diba? So kasamang ay, dadako naman tayo ngayon syempre no, sa ano ba yung gusto nating marinig sa SONA. Taking into account na lahat yung gusto nating marinig in the first place talaga namang wala from 2022 to 2025. Siguro isang magandang take-off point natin, no? Sa mga hindi po nakakaalam, meron pong nilalabas ang International Trade Union Confederation kung saan kasama po ang FFW ng Global Rights Index. Sa Global Rights Index, tinitignan po ng International Trade Union Confederation kung gaano kaligtas ang isang bansa para sa mga manggagawa. At ito pong Global Rights Index na ito, simula nung siya'y sinimulan hanggang nung 2025, nalilista ang Pilipinas bilang isa sa 10 worst countries consistently for workers. Bakit? Dahil po sa dami ng mga violations sa karapatang mag-union ng mga manggagawa. Take for example, yung mga experiences natin sa organizing. Ikaw, kasama nga, ano ba yung mga konkretong experiences mo sa pag-organize na una-un siya napipigilan yung mga manggagawa sa pagtatayo ng union? Unang-una dyan yung pangingialam syempre, ng kapitalista. Kasi mababawasan yung kanilang tubo doon sa kapag nagtayo ng union. Yun lagi yung sinasabi nila. Pangalawa, yung pangingialam ng state mismo, ng estado. Yung pagtatayo ng NTF-ELCAC na siyang nagre-red tag dun sa mga organizers, sa mga leader, manggagawa, yan yung talagang literal na nakakatakot. Bakit? Kasi nandyan yung bibisitahin ka sa bahay-bahay. Aba, baka para naman magbibigay ng ayuda. buti kung ayuda. Eh, anong Diba? ginagawa pag binibisita tayo? Tinatanong, anong pangalan mo? Na pangalan mo ay nandun sa listahan ng mga nasa bundok. Yun yung lagi sinasabi nila. At trauma para sa pamilya nila, yung bibisitahin yung magulang nila na may bit-bit na armas yung mga bibisita, di ba? At parang paglabas mo ng bahay, dahil isa kang, katulad ko, dahil isa akong organizer, hindi ko alam kung sa bawat paglakad ko ay may nakasunod na pala sa akin, di ba? So, napakahirap talagang mag-organize dito sa Pilipinas. At talagang tama yung inilalabas ng Global Rights Index na lagi tayong consistent sa top 10 worst. Diyos ko, top 10 worst. Kailan kaya tayo maaalis dyan? At yun yung inaasahan natin sana. Diba? Na maalis tayo sa top 10 na yan. Sana naman sa ibang top 10 tayo makakasama yan. Kasama Diyos. Sa karaoke, nasa top 10 tayo. Nasa top 1 pa. All the Okay. time. Actually, hindi na tayo masyadong lalayo. Alam ko, ikaw ay naging pangulo ka rin ng union. Pero ano nangyari dun sa inyong kumpanya? Yun pa. Isa pa yun. Isa sa lagi ng panakot ng mga kapitalista, kapag nagtayo ka ng union, magsasara ang kumpanya. At dahil dyan sa pagsasara na yan, ang tingin tuloy ng mga manggagawa na hindi ganun kabukas yung kanilang isipan sa pagtatayo ng union is masama yung union. Yun yung literal na nagiging feedback. At binansagan pa nga akong tagapagsara daw ako ng kumpanya. Diyos ko naman. Security guard ka ba? Ikaw yung nagsasara na. Baka ako yung may-ari ng company o Kaya susi. wala sa akin yung susi para isara ko yung kumpanya, di ba? Pero nangyayari, lumilipat lang naman sila sa ibang lugar. At yun yung isa pang question dun sa taga-Department of Labor and Employment. Nagsagawa ng pag-reopen yung company na nagsarado. Hindi nila bine-verify yan kasama Diyos kung meron ba tong violation before na nilabag ba ito. Hindi nila, hanggat nakukumpleto nila yung requirements para magtayo ulit ng panibagong negosyo, i-accept lang nila yun. Ganun lang kasimple sila. Wala silang checking na
union buster tong company na to. Kaya yung Global Rights Index na yan, actually, technically, this year, nawala tayo dun sa top 10 na sinasabi. Pero, nawala man tayo dun sa 10 worst countries for workers, nasama naman tayo sa listahan ng ILO nung mag-meeting ang International Labor Conference na call out muli yung atensyon ng ating gobyerno dahil sa paglabag hindi lang sa karapatang mag-organisa, kung hindi sa karapatan to collective bargaining. Yun naman yung espiritu sa likod ng pag-uunyon na pag ikay unionize na, merong manggagawang kakaturan sa'yo, may tinig ka, magkakaroon tayo ng sama-samang pakikipagtawaran sa management para sa tamang pasahod, tamang benepisyo at pagtrato sa atin bilang mga tao pagkilala sa ating dignidad. Ayun. Kaya shout out po dun sa mga katulad ni kasamang Eileen na natanggal sa trabaho. Nako, tandang-tanda ko pa, di ba? Ang Pasko dapat ay panahon ng bigayan, panahon ng party, panahon ng kasiyahan. Mismo, pero ang nangyari, Ang kapatid natin sa Charter Lane dyan po sa economic zone sa Clark, ano? Abay, Christmas party, akala nila magkakaroon ng pagdiriwang. Abay, mantakin mo, ang kanilang natanggap ay ito na ang notice na kayo ay mawawalan ng trabaho. Paskong Pasko! syempre, yung Christmas party, naging delubyo siya para sa mga manggagawa natin sa Charter League. At hindi nila inaasahan yun na sa araw ng Kapaskuhan, wala na silang trabahong babalikan. Exactly. At madalas pong nangyayari yan sa mga kapatid natin, lalong-lalo na dun sa isang bagong-bago at sikat na industriya ngayon, yung platform work. Ayan, isa pa yan. Kaya shout out po dun sa mga kasama natin sa Ninja Band, especially sa NCR at sa Cavite. Ano naman nangyari sa kanila kasamang Al? Ayan. Nung nagtatayo pa lang sila ng union, haya na, isa-isa na silang binagsakan ng iba't ibang NTE, iba't ibang violation, at nagresulta sa desisyon na sila ay tanggalin. Dahil nagtatayo sila ng union. So, yun yung napakahirap sa pag-oorganisa at sa pagtatayo ng union dito sa Pilipinas. Kaya, yung freedom of association, collective bargaining, eto na, makikipag-CBA na, nagsasara pa. Diba? Lugi daw si company. Ay, nako talaga naman. Kaya napakaganda po na may union tayo dahil merong lalaban para sa ating karapatan. Sa Ninja Band NCR, ilan nga po yan? Higit 100 manggagawa. May order na po mula po sa NLRC na sila'y ibalik sa trabaho. May order na rin po na umupo sa negosasyon ang management at ang mga manggagawa dahil kinikilala na po ng ating pamahalaan yung pong naitayong union na Ninja Van Riders Union na FFW. Pero hanggang ngayon, nagpapatumpik-tumpik pa po itong management gumagawa ng iba't ibang mga dahilan, mga legalidad para mapigilan ang makatarungan at legal na pakikipagtawaran para magkaroon ng bago at unang collective bargaining agreement itong mga kasama natin sa Ninja Band. At ganun din yung nangyari sa Ninja Band Cavite. May order na rin po sa kanila na sila ay back to work. At umpisahan na rin po natin yung kanilang pakikipaglabang muli para sa pagtatayo ng union sa Ninja Band Cavite. Diba? May iba tayo ng konti pero tungkol pa rin sa karapatan ng manggagawa. Taong 2022 nang nagdesisyon ang International Labor Conference sa Geneva na kilalanin ang occupational safety and health bilang isang batayang karapatan. Na bahagi na ito ng tinatawag natin na fundamental principles and rights at work. Na ibig sabihin, basta ikay manggagawa at ang bansa kung saan ka nakatira ay kasapi ng ILO, dapat kinikilala ang mga pamantayan para sa occupational safety and health. Ang tanong, yung Pilipinas ba ni-ratify na yung ating Convention on Occupational Safety and Health na Convention 155? Mukhang hindi pa. Hindi pa. Diba? Kaya naganap ngayon yung mga tungkol sa occupational. Kung nababalitaan mo kasama Diyos, yung nangyari sa Central Luzon. Nako. Napakatindi niyan, di ba? Ang saklap po nung balita na natatandaan ko, Hunyo ito, June right around the time na magmi-meeting yung mga manggagawa, employer at gobyerno sa Geneva para pag-usapan ang karapatan ng paggawa sa buong daigdig. And right before it happened, ayun, gumuho, nag-pancake ang isang building under construction at kasama sa pagguho ay nakitil ang buhay ng mga manggagawa, mga construction workers.
na nagtatatag ng building na iyon. So, anong panawagan natin sa ating Estado? I-ratify na yung occupational safety and health na yan. Di ba? Para mas gawin at matibay na magkameron ng enabling law para dyan sa kaligtasan ng ating mga manggagawa. Di ba? Exactly. At marami pang mga facets, marami pa pong iba't ibang anggulo yung tinatawag na natin yung occupational safety and health. Meron tayong mental health law. Pero, hindi pa po yan ina-apply sa usapin sa paggawa. Dahil dapat meron din po tayong mental health programs sa ating workplace. No? Nung pong 2 weeks ago, naglabas na ang survey, yung tinatawag na Gallup survey. At sinasabi, sa buong Southeast Asia, na by the way, chair ang Pilipinas ngayon ng Association of Southeast Asian Nations. No? Sa ASEAN daw, sa Southeast Asia, ang Pilipinas, ang may mga manggagawa na pinaka-stress sa trabaho. Naniniwala ka ba na stress ng mga manggagawa? Sobra. Sobra. Stress sa sweldo, Sweldo, stress sa kalusugan, kalusugan, stress sa karapatan, at kung ano-ano pang mga stress dulot ng mga polisilya na hindi naman ipinapatupad ng yan. maayos. At stress sa seguridad sa trabaho. Diba? Correct. Yan Paano ka mismo. naman magkakaroon ng peace of mind kung alam mong mag-aanim na buwan na, siguradong ikaw ay tatanggalin sa trabaho. Endo. Dali kayo may end, no? Paano ka magkakaroon ng peace of mind at di ka may stress kung alam mo na mismong gobyerno na ito na inakala mong aalagaan ng iyong karapatan, ini-engage ka lamang bilang job order, no? O COS, Contract of Service, na wala kang seguridad o security of tenure. Ito po yung matagal na nating gustong marinig sa State of the Nation address ni BBM. Dahil nung pong nakarang administrasyon, nabigo na tayo eh. Oo, nangako kasi. Napangakuan na tayo, natatanggalin ng endo. Pero laganap sa government yung Oo. contractual na yan. Eh, So, paano nila yan? 2018, dapat meron na tayong security of tenure law, pero binito ni Oh, Pangulong yes. Duterte nung panahon yun. Ngayon, hindi natin kailanman narinig sa bibig ng ating Pangulo na kanyang itataguyod ang karapatan ng mga manggagawa sa kasiguruhan sa trabaho. Ayun. So, inaasahan natin na marinig sa SONA ni Pangulo yung kung paano niya tatapusin yung endo, yung contractualisasyon na yan. Ipinangako na sa atin matagal na hanggang ngayon sa kanyang panunungkulan, wala pa rin tayong naririnig sa kanya. Parang hindi pa tayo nakakapag-usap o dialogue kay Pangulo na sa Ay labor, nako, paboritong diba? paborito niyang kausapin ang business, Ayan. paborito niyang kausapin ng mga negosyante. Pero ang manggagawa, kahit yung ultimong araw na lang sana natin, Labor Day, hindi man lang maimbitahan for a Labor Day breakfast ang ating mga manggagawa. Dagdag pa rito, paano ka hindi may stress yung nangyaring krisis sa Middle East? Ay, sus, Mariosep. Diba? Wala naman tayong kinalaman dyan sa digmaan na yan. Eh, hindi nga tinatawag na just war, no? O makatarungan yung digmaan na yan. Eh, alam naman natin, meron mga nagsisiga-siga lang. Kaya biglang binobomba yung mga bansa dyan sa Middle East. Wala tayong kinalaman sa digmaan, pero ito tayo, kasama ang buong mundo, nagdurusa tayo sa epekto ng krisis ng digmaan na iyan dahil walang ampat ang pagtaas ng presyo ng langis. At alam naman natin, ano ang kasunod ng pagtaas ng presyo ng langis? Siyempre, pagtaas ng pamasahe, pagtaas ng mga bilihin, pero yung sweldo nananatiling mababa. Ayun. Ayan. Diba? Ayun yung epekto. Kaya sabihin, hindi tayo kasali sa digmaan, pero yung epekto, talagang ramdam na ramdam natin. Pero matanong kita, no? Hirap na hirap magbigay ng dagdag sahod sa mga manggagawa. Pero bakit sinasabi ng World Bank at pinagyayabang pa ngayon ng ating gobyerno na upper middle income country na raw ang Pilipinas? Saan sila kumuha ng datos na yan? Parang upper middle income. Diba? Parang sinasabi ba nila na nakakaangat na yung mga Pilipino para masabing nasa upper middle income samantalang ang sweldo natin ay hindi pa nga siya living wage. Living wage. Yan. Ayan. Yan po kasi. Sampalataya ako dyan kung living wage na 1-2 yung ating sweldo sa 8 oras. Pero yung sasabihin na 600 para sa Region 4A,
at 695 dito sa NCR plus yung idadagdag na 60 pesos na 85 pesos pero hinati pa at sa isang taon pa ibibigay yung kakulangan. Paano tayo sasabihin na sa upper middle income, di ba? Proud na proud kang maging Batanggenya dahil sa kape ng Batangas. Syempre. Dahil sa Balisong. Yan, Dahil syempre, sa mga barong Lomi. Tagalog, Yan. Lomi, di ba? Pero sa sahod. Hindi. Nakakalungkot. Kasi sa Region 4A, ang Batangas ay depende pa rin sa munisipyo kung magkano yung magiging sweldo mo. Sa amin sa San Luis, nasa 5th class municipality kami. So, kami yung pinakamababa na sweldo. Nasa amin yung minimum wage na 495 sa ngayon. So, dahil Ang kalaban nyo lang dyan, yung BARM at saka ibang mga diba? mahirap na probinsya sa Visayas, no, tulad sa Samar. Ayan. Naglalaro sa 300 pataas hanggang 400. Kaya napakaganda na isulong at marinig natin mismo na national minimum wage na, legislative na, wag nang i-regional, di ba? Kasi yung sardinas sa Batangas, 30 pesos. Ang sardinas sa Maynila, mas mura pa dito. Diba? Parang 25 ata. Ay, nako. Oo, hindi ka na mapapaalae sa sardinas. Sardinas. Mas mahal pala Yung dyan sa tanging Batangas. binibili na pang-ulam na kayang bilihin ng isang ordinaryong Pilipino sa taas ng presyo, sa baba ng sweldo, lagi na lang bang sardinas at noodles yung kakainin at yung ulam Abay, sa hindi siya kainan, di ba? Alam mo, July pa rin yun, no? It's Nutrition Month. Yeah. At kahit sinong doktor, kahit sinong nutritionist, kahit sinong public health staff, hindi niya sasabihin na ang araw-araw na sardinas at noodles ay maganda para sa pangangatawan ng tao. Correct. Hindi ka magiging malusog kung ganun ang iyong diet. Siyempre. At dahil walang mapagpilian at yun ang talagang tanging kakayahan ng mga ordinaryong Pilipino, no choice. Talagang sardinas dito, noodles doon, itlog dito, tuyo dito, di ba? Parang, paano kaya naging upper middle income ang mga Pilipino? Ang problema kasi ganito, mukhang ang ginawa ng World Bank sa pagkikwenta, kinuha niya yung kinita ng lahat ng Pilipino tsaka niya dinibay-dibay sa bilang ng mga ng pamilya, sa bilang ng pamilya, sa bilang ng mga mamamayan natin. Which I think pwede talagang mag-result sa pagsasabing upper middle income na tayo. Bakit? Isipin mo, yung isang daang pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas, abay marami na pala sa kanilang nabibilang sa listahan ng Forbes bilang mga pinakamayayamang, hindi lang Pilipino, pinakamayayamang individual at Pilipino sa buong daigdig. Sa buong daigdig. Kaya po, mukhang totoong malaki yung kita natin kung kasama yung kinikita ng mga bilyonaryong ito. But the problem is, yung malaking kita ng mga pinakamayayamang pamilya na iyan, gaano po ba yan nadidistribute? No, yung pong issue ng inequality. Ayun. Maraming pera, pero naiiwan po dito sa taas. Sa mga Iilan. Sa mga iilan. Sa mga iilan. At hindi po nagtitrickle down, hindi po nabibigyan ng enough share o just share in the fruits of their labor ang mga manggagawa. Sa makatuwid, may pera. May perang pwedeng ibigay para sa dagdag sahod. Hindi nga lang mapunta sa mga manggagawa at kanilang pamilya dahil ayaw ng mga bilyonaryong ito na mabawasan yung kanilang limpak na kita. Kasamang ay, no, hindi matatapos yung ating usapan hanggat hindi natin nakikita yun. Kasi alam natin, no, aware tayo na matindi yung problema ang kinakaharap ng manggagawa as a whole. Pero alam natin, mas iba yung dagok niyan kung tatanungin natin ang mga kababaihang manggagawa. Kumusta ba ang mga kababaihang manggagawa katulad mo? Ay, stressful. Talagang number one, masasabi kong stress talaga. Bakit? Sa katulad ko, organizer, laging wala sa bahay. Pag-uwi, maglalaba, magluluto. Minsan walang tulog kasi madaling araw, gigising ng umaga, maghahanda ng pambaon ng mga bata. Pag kulang yung binibigay na sulit ng asawa, ikaw pa yung magbabudget, di ba? So, saan mo kukuhanin?
talagang napakahirap, mas matindi yung epekto sa mga kababaihan. Kasi hindi ko naman nilalahat, pero kapag literal na kapag nakapagsulit na ng kita yung asawa, okay, Mrs. bahala ka na mag-budget dyan. Ikaw na yung nakakaalam niyan, di ba? Hindi kanya alam kung kulang ba o sakto, o labis ba yung binigay niya. So, ang burden niyan, nasa kababaihan, paano niya babudgetin, di ba? Exactly. Hindi naman sa nilalahat. Baka sabihin, ay, tinitira ko yung mga kalalakihan, hindi naman po. Pero ganun talaga yung nararanasan ng mga kababaihan, karamihan sa mga kababaihan. Yan, yung tinatawag na double burden, Double. no? Hindi Ng lang mga double, kababaihan. multiple burden. Sorry, I stand corrected. Na yung multiple burden ng mga kababaihan dahil the bulk of the care work that the economy needs, yung care economy, ang bulto po niyan sinasalo ng mga kababaihan. And yet, most of the time, the care work they do, hindi naman compensated. Yes. Kung compensated man, they do not even receive wages. No? Mantakin mo yung mga barangay health workers. Kung tawagin ay workers than health workers. Pero dahil nakadikit sa barangay, hindi tumatanggap ng sahod, allowance lamang ang kanilang Honorarium. natatanggap. Oo. Honorarium, magsiservisyo ka ng isang buwan. Naranasan ko rin yung maging barangay health workers. Naku, lahat na yata naranasan Oo, ko. kasi Nag-artista ka rin ba? hindi, ngayon pa lang sana. Ako lang pala yung nag-artista sa atin. Parang ngayon lang yata matutupad yung pagiging artista dito. Magkakaroon na tayo ng mga offers. Malay mo magka-sponsors tayo. Ayan, shout out sa sponsors. Okay. Alam, naranasan ko yung maging barangay health workers. After 3 months, bago pa kami bigyan ng honorarium. Ibig sabihin, hindi man lang arawan? Hindi siya arawan. Eh, ang barangay health Take workers, note kung araw-araw magkano. naglalakad yan sa paigot ng 1,500. baryo. 1,500. 500 a month. Oh my goodness. Diba? At nung i-increase siya, pasalamat daw kami kay governor, pasalamat kami kay, di ba, mga ganong senaryo. Pero yung mga barangay health workers, sila talaga yung mga frontliner. Lalo na nung pandemic. Grabe. Yan, kaya muli, no, gusto natin marinig na sa SONA, dapat, kasi matagal na dapat meron tayong framework ng care economy. Matagal na dapat na well compensated yung care work na ginagawa ng karamihan ay kababaihan, pero hindi na compensate, hindi nabibigyan ng sahod, nabibigyan ng allowance, kulang-kulang pa. So, isa po sa mga nais din natin marinig sa SONA, we're hoping against hope, no? Na sana ay mabigyan din ng karampatan at sapat na atensyon yung ating kababaihan, lalong-lalo na sa usapin ng care economy. Isa pa rin po sa mga mainit na usapin, alam mo, ang kagandahan sa kilusang paggawa, hindi tayo nagkukulang sa pag-advokasya sa mga mahalagang international standards. Tampok dito, yung ILO Convention 190, no? On violence and harassment in the world of work. At nagtagumpay po tayo sa kampanya para i-ratify yan ng gobyerno 2 or 3 years ago, no? Kaya lang, mapahanggang ngayon, yung sinasabing enabling law ng violence and harassment in the world of work ay wala pa rin. Wala pa rin. Ano ba mga dapat lamanin ng ating enabling law on violence and harassment? Syempre, yung kasiguruhan na proteksyon para dun sa mga harassment. At ito yung convention na talagang nagtakda na kilalanin na yung domestic violence ay isang violence talaga na nakaka-apekto sa world of work, di ba? Meron ng mga sinulong, meron ng mga panukalang batas na labi natin sa House, nasa House pa to. At inaasahan natin na ito ay diringgin ng House of Representatives para po ito'y magkamero na ng enabling law tungkol dyan. Marami naman tayong batas. Pinakamaraming batas ang Pilipinas. Ang mahirap lang yung implementasyon nito. In several instances, kahit pa paano in terms of policy, na-address yung gender-based violence. Ano? Pero ang kagandahan nitong C-190, no, lalo kung magiging batas na ito through an enabling law, kikilalanin niya yung lahat ng uri ng violence and harassment. No? Kaya yung iba't ibang mga isyong lumabas sa documentation ng cases of violation of workers' rights ng Workers' Rights Watch,
ng Workers' Rights Watch na 2 taon na po natin na nililimbag, magkakaroon din po yan ng katuparan, na ma-address yung mga rekomendasyon natin para ma-address yung violence and harassment in the world of work. That would include, batay sa kagustuhan natin, yung gusto nating definition, na lahat ng uri ng violence, kasama na yung pag nag-uunyon, ikay hinaharas, kasama na yung ang nangharas sa'yo, hindi lang yung employer, pati yung mismong security forces ng Estado. No? At kasama na rin po, syempre, yung tulad ng binabanggit natin kanina, workplace stress, kapag ka meron kang mga boss na ubod ng higpit at wala ka ng ibang narinig, kundi mura, akala mo yung dating presidente ng Pilipinas, para bang wala ka ng ginawang tama. Correct. Kung magkakaroon po tayo ng enabling law ng C-190, ma-address po ito, matitigil na po yung kawalang pagkilala sa dignidad sa paggawa, babae ka man o lalaki, O lesbian ano ka man o gay, at ano pa yung ibang sexual orientation mo at kung saan ka nag-identify. At siguro huli na lang, isa pong napakahalagang balita rin itong nakaraang June na finally ay nagkaroon tayo ng bagong convention. Ito po yung decent work para po sa ating mga platform workers. Yan. Yung pong mga shinout out natin kanina ng mga taga Ninja ba, halimbawa po yan ng ating mga platform workers. At maganda po nito, sabi nga po natin, hindi naman tayo magtatagumpay kung hindi tayo magsasama-sama at makikiisa sa laban. Kaya po natutuwa tayo na nung nakarang Hunyo ay naging matagumpay na yung pagtatatag natin ng Digit All Workers Pilipinas. Yan, kailangan po yan dahil alam naman natin yung problema ng ating mga platform workers, Workers sila kung tawagin, pero walang employer-employee relationship. Marami po sa kanila nagsimula bilang empleyado, sinasahuran, meron pong ilang mga benepisyo o meron ka mga incentive sa ginagawa mo magandang pag-deliver. Kaya lang, dito sa ginawa nilang bagong business model, kahit ikaw ay worker, they want to treat you as independent contractors or quote-unquote partners. Na maling-mali. Kasi yung contractor na alam natin, yan yung gumagawa ng mga flood control project na ubod ng yaman. Ito tatawagin yung contractor, yung walang ibang kapital kung hindi pinangutang niyang motor, Walang ibang kapital kundi yung ipinangutang niya na sasakyan para sa mga TNBS, Kaya napakahalaga na ma-ratify itong Convention 193 na ito na para among others bumalik yung pagkilala sa ating mga platform workers na merong employer-employee relationship, na maaring makatanggap ng employees compensation benefits kung siya ay maaksidente. Lalong nabalitaan natin 2 weeks ago na meron tayong rider na sinaksak ng kanyang kliyente. We need occupational safety and health standards and security para sa ating mga platform workers, that includes riders at yung pong mga nagde-deliver ng ating mga parcel at yung pong naghahatid sa atin sa iba't ibang lugar kung tayo po ay nagmamadali na at kinakailangan makaiwas ng kaunti sa traffic. Kaya naman po muli ang panawagan natin dito sa break time at syempre po ng Federation of Free Workers sa darating na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Unang-una, ang legislated wage increase na 200 pesos at ang pagna-nationalize ng minimum wages tungo sa living wage. At pangalawa, wakasan ang ENDO. Pangatlo, ibalik lahat ng mga tinanggal sa trabaho, lalo na yung mga nag-organisa, kasabay ng buong pagkilala, full recognition ng right to organize and freedom of association. Pang-apat, wealth tax para sa pinakamayamang pamilya. Panlima, excise tax at IVA tanggalin, samantalang ang income tax threshold naman ng mga mamamayan iangat sa 50,000 pesos a month. Pang-anim, occupational safety and health at tugon sa stress sa trabaho. Pampito, enabling law para sa ILO C-190 tungkol sa violence and harassment in the world of work at ratification ng ILO C-193 naman na decent work for platform workers. At syempre, ang pangwalo, arestuhin lahat ng mga kurakot at sangkot sa korupsyon.
Kaya mga kapatid, kung kayo po ay naka-break time naman at libre sa Lunes, samahan po natin ang kilusang paggawa sa ating SOLA, State of Labor Address na ating gagawin dito po sa Commonwealth Avenue sa may TUCP compound. Kasama natin ang buong National Wage Coalition. We will march as one bilang mga manggagawa at ating papanagutin ang Pangulo. At sa mga kapatid po natin at kapwa malayang manggagawa na nakinig sa ating unang podcast ng Break Time. Maraming salamat po at naway magsama-sama tayo muli sa ating susunod na episode dito sa Break time! Pag napapagod sa trabaho, Break time! pag nagugutom, Break time! pag wala ka ng energy, Break time! pag nabibisit sa boss mo, Break time! pag napipuisit sa gobyerno, break time! Ito po si Julius Kenglet muli mula po sa Federation of Free Workers. Aileen Panuelos po mula rin sa Federation of Free Workers. Hanggang sa muling! Break time! Pahinga muna sa trabaho, magkape, mag-relax, magkwento, break time. Break time!